Isipin ninyo sandali na maari ninyong palayain ng inyong sarili mula sa lahat ng pangkabalisa, lahat ng pagkadismaya, lahat ng pagdurusa. Hindi para sa isang maikling sandali ng pagkalihis ng isip, kundi magpakailanman. At paano kung ang kalayang iyon ay hindi nakasalalay sa isang Diyos, sa isang panalangin, o sa isang ritual, kundi sa isang malalim na pagsisid sa sarili ninyong isipan? Ito ang radikal na pangakong umalingaw-ngaw sa loob ng mahigit 2,500 taon mula sa paglalakbay ng isang prinsipe sa India na tinalikuran ng lahat upang makahanap ng sagot sa kalagayan ng tao. Hindi siya isang Diyos, bagaman kalaunan ay igagalang siya na parabang isa. Siya ay isang lalaking nagngangalang Siddhartha Gautama. Ang kanyang paghahanap at ang kanyang pagtuklas ang magsisilang sa isa sa pinakadakilang agos na espiritual ng sangkatauhan, ang Budismo. Isang pilosopiyang panrelihiyon na kakalat mula sa India sa buong silangang Asya at, sa bandang huli, sa buong mundo, hinuhubog ang buhay ng milyon-milyon sa mensahe nitong habag, karunungan at kapayapaang panloob. Ngayon, susundan natin ang yapak ng prinsipe na yon. Lilinawin ang mahahalagang konsepto ng kanyang aral, susuriin ang iba't ibang paaralan na sumibol mula sa kanyang mga salita, at matutuklasan kung bakit, sa isang mundong lalo pang bumibilis at mas magulo, ang sinaunang karunungan ng Buddha ay umaalingaw-ngaw na may nakagugulat na pagiging napapanahon. Ito ang kwento ng Budismo. Upang maunawaan ang Budismo, kailangan muna nating maunawaan ang mundong humubog dito. Ipinanganak si Siddhartha Gautama bandang ika-5 siglo bago si Kristo. Sa lugar na ngayon ay Nepal, sa panahon ng pag-igting at pag-usbong ng mga kaisipang intelektual at espiritual sa India. Kinukwestiyon ng sinaunang relihiyong Vedic kasama ang masalimot nitong mga ritual at sistemang kasta. Naglalakbay ang mga bagong guro at pilosopo sa lambak ng ilog Ganges, nag-aalok ng mga alternatibong pananaw sa mundo, at nagtatalo tungkol sa kalikasan ng realidad, ng sarili at ng landas tungo sa kalayaan. Sa ganitong tanawin ng espiritual na paghahanap, isinilang ang ating pangunahing tauhan. Ayon sa tradisyon, si Siddhartha ay isang prinsipe ng angkan ng Shakya, namumuhay sa karangyaan at mga aliw sa palasyo ng kanyang ama. Ang hari na binalaan ng isang hula na ang kanyang anak ay magiging alinman sa isang dakilang monarko o isang dakilang espiritual na guro, ay pinaligiran siya ng lahat ng kasyahang maisip at iningatan siyang huwag masilayan kahit bahagya ang kalupitan ng mundo. Nag-asawa si Siddhartha, nagkaroon ng anak na lalaki, at namuhay sa isang bula ng wad na kasakdalan. Ngunit naitanim na ang binhi ng pagkabalisa sa loob. Sa edad na 29, dahil sa hindi mapigilang pag-uusisa, gumawa siya ng 4 na paglalakbay sa labas ng mga pader ng palasyo, mga tagpong babago sa daloy ng kanyang buhay at ng kasaysayan. Una niyang nakita ang isang matandang mahina at marupok. Pagkatapos ay isang may sakit na nilalamon ng sakit. At sa huli, isang prosesyon ng libing na may bitbit na walang buhay na katawan. Ang mga tanawing ito, na kilala bilang 4 na palatandaan, ay yumanig sa kanya hanggang sa kaibuturan. Sa unang pagkakataon, hinarap niya ang hindi matatakasan na realidad ng pantanda, pagkakasakit at kamatayan, at napagtantong ni ang kanyang yaman ni ang kanyang katayuan ay hindi makapagtatanggol sa kanya laban sa pagdurusa. Gayunman, ang ika-4 niyang pangitain ay isang gumagalagalang asetiko, isang lalaking tinalikuran ang lahat, ngunit ang muka'y nagliliwanag sa malalim na katahimikan. Sa sandaling yon, naunawaan ni Siddhartha na may landas na lampas sa pagdurusa. Sa gabing yun mismo, ginawa niya ang pasang makikilala kalaunan bilang dakilang pagtalikod. Iniwan niya ang kanyang asawa, ang bagong silang niyang anak na lalaki, ang kanyang palasyo, at ang kanyang kinabukasan bilang hari. At naglakbay patungo sa kagubatan upang hanapin ang sagot sa palaisipan ng pag-iral. Sa loob ng 6 na taon, sumuong si Siddhartha sa pinakamatitinding espiritual na pagsasanay ng kanyang panahon. Nag-aral siya sa pinakadakilang mga maestro ng pagmumuni-muni, umabot sa malalalim na antas ng konsentrasyon. Ngunit natuklasang hindi yon nagbibigay ng pangmatagalang kalayaan. Pagkaraan, sumama siya sa isang pangkat ng mga asetiko at nagsagawa ng matinding pagpapahirap sa sarili,
Nag-aayuno hanggang sa mga yayat at manghina ang katawan, sa paniniwalang ang pagsupil sa katawan ay makapagpapalaya sa espiritu. Ngunit ito man ay humantong din sa isang dead end. Iniwan siyang nasa bingit ng kamatayan, ngunit hindi man lamang mas malapit sa katotohanan. Noon niya napagtanto ang pangunahing pagkakamali sa kanyang mga pamamaraan. Kapwa ang landas ng pagpapakalunod sa pagnanasa sa loob ng palasyo, at ang landas ng matinding pagpapahirap sa sarili sa kagubatan ay mga sukdulan. Ang tunay na sagot ayon sa kanyang kutob ay kailangang nasa gitnang daan. Nang makabawi matapos tanggapin ng isang pagkain ng kanin at gatas mula sa isang dalagang taga-nayon, umupo siya sa ilalim ng isang puno ng igos, na kalaunay tatawaging puno ng Bodhi, at nanata. Hindi siya babangon hanggat hindi niya natatagpuan ang kaliwanagan. Sa gabing iyon, ayon sa tradisyong Budista, sinalakay siya ni Mara, ang demonyong figura na kumakatawan sa tukso, pagnanasa at kamatayan. Sinikap ni Mara na ilihi siya sa pamamagitan ng mga pangitain ng magagandang babae, nakatatakot na mga hukbo at mga pagdududa sa sarili niyang kakayahan. Ngunit nanatiling hindi matinag si Siddhartha. Sa pamamagitan ng malalim na pagmumuni-muni, ibinaling niyang isip paloob, sinisiyasat ang kalikasan ng realidad. Nasaksihan niya ang hindi mabilang na mga nakaraang buhay. Naunawaan ang universal na batas ng karma, ang batas ng sanhi at bunga, at sa wakas ay tumago sa mismong diwa ng pagdurusa at ng pagwawakas nito. Sa bukang liwayway, naglaho ang dilim ng kamangmangan. Si Siddhartha Gautama ay naging Buddha, ang nagising na isa. Ngunit ano nga ba, sa eksaktong kahulugan, ang mga katotohanan ng kanyang napagisingan? Ano ang balangkas ni Buddha para sa paglaya mula sa pagdurusa? Upang maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang puso ng kanyang mga aral. Isang hanay ng mga simulain na kilala bilang 4 na mararangal na katotohanan. Ang unang marangal na katotohanan ay ang katotohanan ng pagdurusa, dukkha. Ang buhay, sa pinakadiwa nito, ay may tatak ng hindi pagkakasya. Ang dukkha ay hindi lamang ang lantad na kirot ng kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit at kamatayan. Ito rin ay ang mas maselang pagdurusa ng pagharap sa hindi ka nais-nais, ng pagkakahiwalay sa minamahal natin at ng hindi pagkamit sa nais natin. Ito ang nakatagong pagkabalisa na tumatagos maging sa mga sandali ng kaligayahan, sapagkat alam nating ito'y hindi permanente. Ang ikalawang marangal na katotohanan ay ang katotohanan ng pinagmulan ng pagdurusa sa mudaya. Itinuro ni Buddha na ang ugat na sanhi ng ating hindi pagkakasya ay wala sa panlabas na mundo, kundi nasa sarili nating isipan. Ang sanhi ay pagnanasa, pagkapit, uhaw. Ito ang ating pagkapit sa mga kasiyahang pandama, ang ating pagnanais na maging ibang mga bagay kaysa sa kung ano sila, at ang ating pananabik sa isang permanenteng pag-iral sa isang mundong walang permanenteng bagay. Ang uhaw na ito ay pinakakain ng kamangmangan, ang ating pangunahing kabigong makita ang realidad kung ano talaga ito. Ang ikatlong marangal na katotohanan ay ang katotohanan ng pagwawapas ng pagdurusa, nirodha. Narito ang mabuting balita. Kung ang sanhi ng pagdurusa ay pagnanasa at kamangmangan, kung gayon ang pag-aalis sa sanhi ay nag-aalis sa bunga. Posibleng marating ang isang kalagayan ng ganap na pagwawakas ng pagdurusa, isang kalagayan ng kapayapaan at sukdulang kalayaan na kilala bilang nirvana. Ang nirvana ay hindi isang makalangit na paraiso, kundi ang pagpapatay sa apoy ng pagnanasa, pag-ayaw at kamangmangan. Ang ika-4 na marangal na katotohanan ay ang katotohanan ng landas tungo sa pagwawakas ng pagdurusa, magga. Hindi lamang tinukoy ni Buddha ang problema. Nagbigay siya ng praktikal at detalyadong gabay upang makamit ang kalayaan. Ang gabay na ito ay ang marangal na 8 tuping landas, isang hanay ng 8 magkakaugnay na pagsasanay na sumasaklaw sa bawat aspeto ng buhay. Karaniwan itong isinasama sa 3 pangkat: karunungan, tamang pananaw, tamang layunin, etikal na pag-uugali, tamang pananalita, tamang gawa, tamang kabuhayan, at disiplina ng isip, tamang pagsisikap, tamang pagkamalay, tamang konsentrasyon.
Ang 4 na mararangal na katotohanan ito at ang 8 tuping landas ang bumubuo sa pundasyong balangkas ng lahat ng katuruang Budista. Isa itong plano para sa psikolohikal na paghubog sa sarili na nagsisimula sa pag-unawa sa kalikasan ng realidad at nagtatapos sa paglilinis ng isipan at sa paglaya mula sa pagdurusa. Gaya ng Konfusyanismo at Taoismo, bumuo ang Budismo ng mayamang kalipunan ng mga kasulatan. Noong una, ipinasa ng pasalita ng mga alagad ang mga aral ni Buddha. Pagkalipas ng maraming siglo matapos ang kanyang kamatayan, tinipon ng mga ito sa tinatawag na Tipitaka o kanon ng Pali, ang 3 basket. Ang unang basket ay naglalaman ng mga diskurso ni Buddha na kilala bilang mga sutta. Ang ikalawa ay naglalaman ng mga tuntunin ng disiplina para sa pamayanang monastiko, ang Vinaya. At ang ikatlo ay naglalaman ng mas malalalim na pilosopikal at psikolohikal na mga tratado, ang Abhidhamma. Pagkamatay ni Buddha, nagsimulang bigyang kahulugan ng kanyang pamayanan ng mga tagasunod ang kanyang mga aral sa iba't ibang paraan, na humantong sa paglitaw ng sari-saring paaralan. Ang pinakapangunahing paghahati ay sa pagitan ng mga paaralang Theravada at Mahayana. Ang Theravada o ang daan ng mga nakatatanda, ang pinakamatandang paaralan at mahigpit na kumakapit sa kanon ng Pali. Namamayani ito sa mga bansang gaya ng Sri Lanka, Thailand, Cambodia, Laos at Myanmar. At ang mitiin nito ay ang Arahant, ang karapat-dapat, isang individual na nakakamit ang nirvana sa pagsunod sa mga aral ni Buddha at sa pagbubura ng lahat ng dumis ng isip. Ang Mahayana o ang dakilang sasakyan ay sumibol pagkalipas ng ilang siglo at kumalat sa China, Korea, Japan, Tibet at Vietnam. Bagamat tinatanggap ang awtoridad ng Tipitaka, nagpakilala ang Mahayana ng mga bagong teksto, ang mga sutrang Mahayana, na ayon sa tradisyon, naghayag ng mas malalim na mga turo ni Buddha. Ang mitiin ng Mahayana ay hindi ang Arahant, kundi ang Bodhisattva. Ang Bodhisattva ay isang nilalang na nakakamit ang paggising, ngunit ipinagpapaliban ang panghuling nirvana dahil sa habag na nanunumpang mananatili sa siklo ng muling pagsilang upang tulungan ang lahat ng iba pang nilalang na palayain ang kanilang sarili mula sa pagdurusa. Ang pagbibipay-dindiay na ito sa universal na habag at sa konsepto ng kawalan, ang ideya na ang lahat ng penomeno ay walang hiwalay at likas na sariling pag-iral ay tanda ng Mahayana. Sa loob ng Mahayana, namukadkad ang hindi mabilang na mga paaralan. Sa China, nakipag-ugnayan ang Budismo sa Taoismo at Konfusyanismo at nagbunga ng mga paaralang gaya ng Budismong Chan na naging Zen sa Japan na nagbibigay diin sa pagmumuni-muni at sa tuwirang karanasan ng paggising at kadalas ay hindi nagtitiwala sa purong intelektual na pag-aaral ng mga kasulatan. Sa Tibet, nagsanib ang Budismo at ang mga lokal na tradisyon upang likayin ang Budismong Vajrayana o ang Sasakyang Diamante, na kilala sa masalimuot nitong mga ritual, mga paggunita sa isipan at mga teknik na tantriko upang pabilisin ang landas tungo sa paggising. Napakalaki ng impluwensya ng Budismo sa Asya. Hindi lamang ito nagdala ng pilosopya ng kalayaan, kundi pati ng sining, arkitektura, panitikan at mga sistemang etikal. Naging mga sentro ng pagkatuto at kultura ang mga monasteryo ng Budismo, pinangangalagaan ng kaalaman at itinataguyod ang edukasyon. Ang estatwa ni Buddha na may payapang ngiti ay naging isang universal na ikono ng kapayapaan. Ang mga konsepto ng karma at muling pagsilang sa Budismo ay naging malalim na bahagi ng pananaw sa mundo ng maraming lipunang Asyano. Gayunman, hindi naging walang pagsubo ang kasaysayan ng Budismo. Hinarap nito ang mga pag-uusig gaya ng dinanas nito sa China noong dinastyang Tang at ito'y humina sa sariling lupain nitong India. Sa ika-20 siglo, kasabay ng pag-angat ng mga rehimeng komunista sa mga bansang gaya ng China, Tibet at Cambodia, dumanas ang Budismo ng malupit na panunupil na may mga monasteryo na winasak at mga monghe na inusig. Ngunit sa mga nakaraang dekada, nasaksihan natin ang isang kahangahangang muling pagbangon ng Budismo.
Ang mga ipinatapon tulad ng Dalai Lama at mga gurong Zen gaya ni Thich Nhat Hanh ay nagdala ng mga aral ng Budismo sa kanluran, kung saan nakatagpo sila ng madlang handang tumanggap. Ang pagbibigay diin ng Budismo sa pagkamalay at sa pagmumuni-muni ay tinanggap ng makabagong sikolohiya at neuroagam bilang makapangyarihang mga kasangkapan upang mabawasan ang stress at mapabuti ang kalusugang pangkaisipan. Sa ngayon, ang Budismo ay isang pandaigdigang penomeno. Iginagalang ito dahil sa mensahe nitong kapayapaan, di karahasan at habag. Kaya, ano ang Budismo? Marahil ang pinakamainam na sagot ay isa itong landas. Isang rutang nagsisimula sa pagkilala sa pagdurusa, sinisiyasat ang mga sanhi nito sa loob ng sarili nating isipan at nag-aalok ng praktikal na paraan upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Isa itong radikal na pagtaya sa kakayahan ng tao na magbago. Isa itong gabay sa pamumuhay ng may karunungan, etika at higit sa lahat, habag para sa sarili at para sa lahat ng nabubuhay. Isa itong paanyaya upang magising,